Magandang hapon po sa ating lahat. Sasama-sama po nating pagdiriwang sa banal na Eucharistia. Isama po natin ang pasasalamat ng pandangguhan ng San Agustin, San Rafael, Bulacan, SPPC ng San Agustin, pandangguhan ng Malamig, Bustos, Bulacan, Mayor Willie and Mrs. Elvic Kiat and family, Maxima Bagdor and family, Priscilla and Louis de Leon, Maxima Mempin, Boy Mempin and family, John and Lori San Jose and family, Teofisto Cruz and family, Macario and Agulto and family, Fe Pineda and family, Fred and Maria Garcila de la Peña and family, Elena de Lara, Connie Lopez, Fred Lopez, Mercedes de la Peña, Rodel and Inday Montalban, Ana and Caloy Carlos, Alfredo and Marlene Hernandez and family, De La Paz family, Lorenzo and Zeni Javier and family, Nilo and Tessie Javier and family, Rosie Aldana and family, Felipe Perez and family, Celedonia Victoria, Mercy de la Peña, Lamberto and Consuelo de Leon and family, Marco Pagdanganan, Rustico Fernandez, Benji and Michelle Del Pozo, John Paul and Eileen Pascual and family, Feli Bunag and family, Jairo Akiyama, Bernie and Grace Galigues and family, Norma Mangalili and family, Willie and Janet Mangalili and family, Tessie Bernardo and family, Rosita del Rosario and family, Lynn and Reneboy Dalieda and family, Crescencia Prungil, Pia Francisco and family, Carl Loida Buensuceso and family, Ronald and Ann Silungan and family, Bong and Atet Mempin and family, Janet Tabon-Tabon and family, Rosemary Elevado and family, Junior and Shirley Principio, Bernie and Mila Soriano and family, Angelica Mangulabnan and family, Ciso and Lina Sanchez and family, Noemi Batak and family, Cherry Sanchez and family. Para sa nagdiriwang ng kaarawan ni Renaldo Panim Jr. Para sa natatanging kahilingan nina Congresswoman Ditching Tina Pancho, Maria Rubirisa Williams, Perliza Principio, Aaron Diamante Principio, Marla Golderisa Principio, Dana Alison Dumandan, Julius Damandan, Angelito Principio, Leoncia Principio, Jill and Mel Villegas, Henner and Carmen Ligon, Akeya Bernardo, Veronica Segismundo, Elijah Buensuceso, at Sab and Camille de la Fuente. Para sa maagang kagalingan ni na Leticia Bantung, Rainier Canto, Carmelita Lumabas, at Angelina Malakas. Para naman po sa kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Renato, Flaviana Nanaake, Eliseo San Jose, Julieta, Alfredo, Rogelio, Cipriano, Crisanto, Severino, Anita, Maria, Norma, Teofila, Celine, Benedicto, Estrelita, Rolando, Elgin, Francis, Lamberto, Teresita, Joel, Antonio, Olympia, Nancy, Ricardo, Bill Jesse, Rolando, Pabling, Beatriz, Portia, Leopoldo, Miguel Patrick, Pablo, Remedios, Eugenia, Ignacio, Cecilio, Leonila, Gloria, Bienvenido, Socorro, Amando Sr., Ludgarda, Alfonso, Juliet, Lourdes, Jose, Margarita, Virgilio, Josefina, Florentina, Catalina, Elsa, Remedios, Emerita, Jocelyn, Alfredo, Romeo, Gabriel, Dionisio, Romero Sr., Crescenciano, Miguel, Ramon, Anastasia, Ricardo Jr., Celerina, Ricardo, Rodolfo, at mga kaluluwa sa purgatorio.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Na mahal kong mga kapatid, sa patuloy po nating paghahanda para sa kapistahan ng Mahal na Birhen, sa araw po na ito ay atin pong ginugunita ang isang banal na dalaga at martir, si Santa Agata. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama po nating aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng, Sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin, dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo at makinig sa pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos, at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain, at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron, at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan.
Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Tumayo po tayo. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lokbutan o bisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok na inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal kong mga kapatid, pangkaraniwan po sa ating mga Pilipino, kapag tayo'y may pupuntahan, sinisikap nating dala natin ang lahat ng kailangan natin para wala tayong poproblemahin sa ating patutunguhan. Kaya madalas sa mga Pilipino, nahuhuli kapag kapaalis. Kasi kapag kapaalis na, sinisiguradong walang naiwanan. Sinisiguradong naisakay na lahat. Sinisiguradong wala nang nakalimutan. Yan ang kultura natin at mainam naman. Para naman nga sa pupuntahan mo, handa ka sa anumang kahihinatnan mo roon. Sa ebanghelyo po natin ngayon, tila baga kakaiba po sa ating kultura, yaong paalala ni Jesus para po sa kanyang mga alagad na maglalakbay dahil kanyang isinusugo. Sabi po ni Jesus, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman. Huwag kayong magdala maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lokbutan o bisan, ay huwag kayong magdala. Pero may bilin siya na dapat nilang isuot. Ngunit magsuot kayo ng panyapak.
Ba't ba kinakailangan ganyan yung paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ba't hindi niya sila binili na dalhin ninyo lahat ng pangangailangan ninyo para wala kayong problema sa inyong paglalakbay? Para hindi ninyo kinakailangang umasa sa mga taong mapupuntahan ninyo. Pero yun ang kabaliktaran na nais ni Jesus. Kung ano yung ihandog sa inyo, tanggapin ninyo. Kung ano yung pakain sa inyo, yun yung kainin ninyo. Pero ano po yung larawan na ibinibigay ni Jesus? Bakit ito ang kanyang paalala? Di po ba noong panahong yon, wala pa namang mga sasakyan? Kaya't hindi sila mga degulong. Ano lang ang gamit nila? Puro paalang. Yan, puro sila de paa. Pag maglalakbay ka, ano kailangan mong gawin? Maglakad ka. O kung mayaman-yaman ka, meron namang pwedeng sakyan. Ano sasakyan mo? Hayop. Pwedeng asno, pwedeng kabayo, o iba pang hayop. Pero marami ka bang may sasakay doon? Ba, hindi rin. Siguro kinakailangan, meron kang karwahing dala. Siyempre, yung mga may karwahe nun, yung mayayaman lang. Kaya yung mga pangkaraniwang tao, kagaya ng mga alagad ni Jesus, ano lang ang gagawin? Maglalakad lang. Kapag marami kang dala sa iyong paglalakad ng malayo, ano mangyayari? Bay, hihilaturang ka. Malamang sa malamang, yung mga dala mo, imbis na mapakinabangan mo, magiging sagabal sa iyong paglalakbay. Kaya ang hiling ni Jesus, huwag kayong masyadong magdadala ng kung ano paman. Kasi magiging sagabal sa paglalakbay ninyo yung marami ninyong dalang gamit. Hindi naman sila mamamasyal lang. Tayong mga Pilipino kaya maraming dala, pangkaraniwan niya pag-outing. Ba, dala-dala mo lahat ng kailangan mo. Pero hindi naman outing yung kanilang pupuntahan. Ano ang gagawin nila? Isang napakahalagang gawain. Ipahayag ang mabuting balita. Iyang paalala ni Jesus, huwag kayong magdala ng anuman, ibig sabihin, alisin ninyo ang lahat ng balakid para maipahayag ninyo ng matiwasay ang ebanghelyo. Alisin ninyo lahat ng magiging pabigat para kayo'y mas maraming marating na mga tao. Kaya tingnan ninyo, sa lahat ng bili ni Jesus, ano yung hindi nawala? Kailangan may suot kayong panyapak. Ano dahilan? Alam na ninyo, magandang larawan yan. Mas madaling maunawaan. Pag may suot kang panyapak, hindi ka nakapaa, ano ibig sabihin yan? Marami kang pupuntahan. O malayo ang pupuntahan mo. Ibig sabihin, kailangan maging makati ang inyong mga paa. Yan ang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad. Iwasan ang balakid, at maging handa lagi na maglakbay at tunguhin ang misyon para ipahayag ang ebanghelyo. Kaya sa panahon po natin mga kapatid, hindi naman na paramihan o pakuntian ng dala ang usapan. Hindi yung puso na ng paalala ni Jesus. Ang paalala ni Jesus sa atin ay kinakailangan alisin natin ang mga balakid sa ating buhay upang maipahayag natin ang ebanghelyo at maging kapani-paniwala tayo sa ating kapwa-tao. Bakit po? Kasi madalas yan yung mga nagiging balakid kapag hindi tayo kapani-paniwala. Kailan ba tayo nagiging hindi kapani-paniwala na ipahayag ang ebanghelyo sa ating kapwa-tao? Pangunahin na dyan, at di natin kayang itanggi ay kapag tayo mismo hindi natin isinasabuhay ang ebanghelyo at hindi tayo namumuhay ng sang-ayon sa mabuting balita. Pinakamadaling sabi ay kapag namumuhay tayo sa kasalanan. Kapag alam ng mga tao na ang gawin natin sa buhay ay hindi naman gawi ng matuwid, kahit gaano kaganda nating ipahayag ang ebanghelyo, hindi tayo paniniwalaan. Kaya't kung gusto nating maging kapani-paniwala at walang maging balakid sa pagpapahayag natin ng ebanghelyo, kinakailangan ang buhay natin ay mainam na halimbawa ng paggawa ng mabuti. Halimbawa ang isang ama sa kanyang anak,
Tuturuan niya yung anak, o anak, paglaki mo, huwag kang magkakabisyo ha. Pero habang sinasabi niya noon, siya'y naninigarilyo. Maniniwala ba yung bata? Hindi. Yun yung halimbawa ng balakid sa pagpapahayag ng kabutihan, ng mabuting balita. Kasi hindi naman nakikita sa ating buhay. Kaya halimbawa, ang isang magulang, paalalahanan niya yung kanyang anak. O anak, huwag kang magiging masyadong magagalitin na. Mas mababasag yung baso. O ano ang ginawa mo? Diba? Hindi tayo nagiging mabuting halimbawa. Ganyan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Halimbawa, tayo magbabahagi sa ating kapwa-tao. O magsimba ka naman araw ng linggo ngayon. Sabi mo, magsisimba ka ba? Hindi. Pinaalalahanan lang kita kasi baka di ka magsimba. Kung gusto mong makahatak na ibang tao na magsimba, ipakita mo na nababago talaga yung buhay mo dahil sa ginagawa mong pagsisimba. Bay, kung ganun pa rin ang buhay mo, kagaya pa rin ng dati, walang nababago, walang maniniwala sa mga hinihikayat mo. Kita po ninyo, kung talagang gusto nating maisabuhay at maipahayag ng may integridad yung pananampalataya natin, kailangan nating alisin yung mga balakid para makita tayo bilang tapat na alagad ni Jesus. Alam po ninyo, yung pangalan po ng santang ipinagdiriwang natin ngayon, Santa Agata. Ibig sabihin po sa wikang Griego ng kanyang pangalan ay maganda o kaya ay mabuti. Good or beautiful. Yan po ibig sabihin ng Agathos Agata. Pagka nakaisip-isip natin, ano nga ba ang magpapaganda o magpapabuti sa isang Kristiyano? Yan po ay kapag inaalis niya ang lahat ng balakid sa kanyang buhay upang siya ay maging mabuting halimbawa ng Ebanghelyo. Hindi po ito tungkol lang sa panlabas na kaanyuan. Kasi maaaring hindi ganun kaakit-akit yung itsura natin. Pero di ba ang hangad naman natin, maging kaakit-akit ang ating kalooban. Si aanhin natin yung kaakit-akit na itsura. Kung di naman kaakit-akit yung ating kalooban, saan din tayo pupulutin yan? O kayo ba, sinong mga tao gusto nyo kasalamuha? Yung maganda ang muka o maganda ugali? Bay, syempre kayo na ang makasasagot niyan, di ba? Yung maganda ang ugali. At para mangyari yon, kailangan alisin natin lahat ng balakid para maging sang-ayon sa Ebanghelyo ating buhay. Wapo mga kapatid, gayon din, di lang si Santa Agata ang halimbawa natin dyan, maski ang mahal na Birheng Maria na pinararangalan natin. Ang mahal na Birheng Maria ay nagniningning din sa kagandahan, di lang dahil sa panlabas niyang kaanyuan, kundi dahil alam natin, ang mahal na Birhen sa kanyang kalooban ay lubhang napakabuti at inaalis niya lahat ng balakid para siya'y maging tanda ng mabuting balita. Kaya sana tayo rin po ng mga nagdedebosyon sa Kanya, sikapin nating alisin ang lahat ng balakid sa ating buhay. Amen. Inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa biyaya na ating maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangan lakas upang maisagawa ito. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesukristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon.
sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Ang mga namatay, naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito at magkamit ng kasiyahan na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo, O Panginoon. Panginoon Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamagitan ni Kristo pang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po at makiisa sa pag-aalay. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda. Ngayong si Santa Agata ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito katulad ng iyong pagkalugod sa nagpakasakit na martir sa paninindigan lubos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay.
sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit, ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pampara sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusan loob na maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Kalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa hanay ng mga banal, si Santa Agata ay iyong pinutungan ng hiyas ng kadalisayan at tagumpay sa katatagan. Pagkalooban mo kaming tumanggap sa banal na pakikinabang na makapanaig ng buong tapang sa lahat ng kasamaan at maging dapat magkamit ng kaluwalhatian sa piling mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius spie intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium mani et semper nobiscum. Palakpakan po natin ang mahal na Birheng Maria.